pagkakisig-kisig ng ating tampok na pulis ngayong Sabado sa ating Pulis Ko, Inspirasyon Ko. Trending at pinag-uusapan ngayon sa social media at mga palabas sa telebisyon ang ating hunky, fit, 5'11" in height na policeman na mula sa Aviation Security Group ng Philippine National Police na walang iba kundi si PO2 Mariano Flormata Jr. Bukod sa kanyang angking kakisigan, siya ay isa ring bomb expert. Si PO2 Flormata Jr. ay kasalukuyang kasali sa Misters of the Philippines pageant representing the Philippine National Police, ang Tondo, Manila. Ang Misters of the Philippines 2014 pageant ay nasa ika-3 taon ngayon. Sa nasabing patimpalak pagandahang lalaki ay maaaring mapanalunan ang 4 na titulo. Ang Mr. Philippines International na ilalaban sa Korea, Mr. Philippines Global na ilalaban sa Thailand, Mr. Model International Philippines na ilalaban sa Panama, at Mr. Tourism Philippines na ilalaban naman sa Dominican Republic. May 26 na kandidato ang batch ng taong ito at si PO2 Flormata Jr. ay isa sa mga magre-represent sa 12 napili mula sa National Capital Region at Luzon. Tulad ng ibang lehitimong pageants, meron ding advokasya ang Misters of the Philippines pageant at isa rito ang pagtulong sa Boys Town. Inalam namin kay PO2 Flormata Jr. o Neil Perez sa Pageant World kung paano siya nadiskubre bilang candidate na Misters of the Philippines 2014 at kung bakit siya pumasok sa Pageant World. Una, may kaibigan kasi akong police, si PO1 Cesar Canieva. May kaibigan din siyang isang pageant coach, si Makoy Manlapas. Siya lang yung nagudyok sa akin para sumali kasi parang frustration niya na yung kaibigan ko na yun, gusto niya rin maging katulad ko ngayon. Na-overwhelm ako. Parang, paano ba to? Kaya ko ba to? Ganyan. Tapos, sinubukan ko. Tapos ito naman, naging successful naman. At nakapasok ako sa official candidate ng Misters of the Philippines. Zero knowledge about pageantry si PO2 Flormata Jr. bago pumalaot rito. Baguhan, ika nga, ang kanyang expectation sa pageant. Sana manalo ako. Ito kasing Misters of the Philippines, 4 yung title eh. May Mr. Model, Mr. Global, Mr. Tourism, saka yung the best yung Mr. International. Sa akin naman kahit ano yun. Kung ano yung bigay sa akin, ipagalob sa akin ng Diyos, kung ano yung inakarapat dapat sa akin, yun, mas gusto ko. Sa ngayon ay nasa peak ng training si PO2 Flormata Jr. tulad ng physical training, speech and question and answer. Ang maaasahan sa kanya ng mga manonood at supporters come finals night. Sa finals night, gagawin ko lahat ang makakaya ko 100%. At sa talent, singing siguro, sana maging maganda sa pandinig ng mga tao, sa mga manonood sa finals. Tubong, Tondo, Manila, doon na nagkamalay at lumaki. Pangatlong anak sa 4 na magkakapatid nina SPO4 Mariano Flormata Sr., dating pulis, at Mrs. Grace Flormata, isa ang may bahay. Nag-aral ng elementarya sa Gregorio del Pilar, sekundarya sa Torres High School at sa MLQU noong kolehiyo. Ayon kay PO2 Flormata Jr., naging maayos naman ang buhay nila ng pamilya nung silang 4 ng magkakapatid ay bata pa. Subalit dumaan sila sa pagsubok nung time na mawala ng trabaho ang tatay nila. Noon ay naranasan nilang magpalipat-lipat ng tirahan at natutong magbanat ng buto kahit bata pa lamang. Nagtrabaho siya bilang security guard bago siya naging isang pulis. Noong panahong yun, unti-unting umaayos muli ang kanyang buhay. Nung siya'y bata pa lamang, laging ipinapaalala ng kanyang mga magulang na maging isang disiplinado at mabuting bata na dala niya hanggang sa kanyang paglaki. Nagtapos siya ng kursong criminology at iyon ang naging simula ng kanyang pagseserbisyo sa bayan. Bilang pulis, paano naiiba ang kanyang trabaho sa Aviation Security Group sa ibang pulis at saan-saan sila natatalaga? Sa Aviation Security Group kasi, sa amin, sa Special Operations Unit, nag-undergo ko ng bomb technician course. So, concern ako lagi sa mga bomb threat, sa yung mga unattended baggage sa airport. Yun lagi namin responde. All over the Philippines, pero sa ANAIA, Terminal 1, Terminal 2, tsaka Terminal 4. May mga staging kasi kami sa terminals, so everyday, palipat-lipat kami kada duty namin. Inalam din namin ang mga do's and don'ts bilang isang pulis ng Aviation Security Group, maging kung paano rumesponde kung may bomb threat. Bawal sa amin is yung mag-escort ng pasahero, lalo na yung
kami pa mismo yung magdadala ng mga bagahe. Una-una, cordon, then kabady namin ng K9 unit, pagka magre-responde kami. Sila yung unang mag-check doon, yung aso nila, bago kami action. Kung positive yun, may mga, may mga bagay kami dapat gawin na para ma-clear out namin yung bagahe niya. May mga repressal, tapos may mga recurrency. Minsan nagtatakil kami every formation. Mayroon kaming tinatawag na PICE. Yun. Tinuturuan kami ng mga senior naming mga BAM expert, mga BAM technicians din. Ang kanya namang future plans. Gusto ko rin, balang araw ganun pa rin. Pagpapatuloy ko pa rin yung pagpupulis ko. Gusto ko pa rin kasing tumulong sa tao, magligtas ng buhay. Tsaka as a role model, kung sakali manalo ako ng Mr. of the Philippines, isang malaking bagay sa akin yun. Kasi i-represent ko ang buong Pilipinas. Malinaw kay PO2 Mariano Flormata Jr. na ipagpapatuloy niya ang pagsisilbi sa bayan bilang isang pulis kahit manalo man siya sa gaganaping finals night ng Misters of the Philippines 2014 pageant. Bilang trainer ni PO2 Mariano Flormata, si Neil Perez, bilang trainer niya, nakikita ko na malaking potential niya para manalong Misters of the Philippines and get to represent the country in an international male competition or pageant competition. As you can see, he's tall, he's 5'11", dark, and very handsome. So he really defines the true Filipino male persona. So malaki yung chance, definitely malaki yung chance niya to win one of the crowns of Misters of the Philippines. And eventually, yung PNP at yung Philippines ay maging proud sa magiging outcome ng competition. Sir Neil, always remember the very purpose why you joined Misters of the Philippines is to help and support your family. So, as you achieve these kind of projects and exposure in terms of media and the social network, always remember the people who have helped you through the way, and always bear in mind that you always keep your feet flat on the ground and nothing will go wrong if you look back and give thanks to all the people who have supported, particularly the Philippine National Police. Sa puso at isip niya ay numero 1 pa rin ang paglilingkod sa ating mga mamamayan upang sila'y matulungan at maprotektahan. Higit sa oras ng peligro, bilang pulis ng Aviation Security Group, sinabi niyang siya'y handa sa hamon ng trabaho bilang bomb specialist kahit ito'y maglagay sa peligro ng kanyang buhay. Sa aming pagsama ng kalahating araw kay PO2 Flormata Jr. ay napansin namin ang kanyang pagiging simple, medyo mahiyain pero diretsyong kausap. Tapat, matapang at may puso para sa kapwa higit sa mga nangangailangan. Higit sa kanyang gandang lalaki at matikas na pangangatawan, yan ang mga mas malino na pagkakakilanlan ni PO2 Mariano Flormata Jr. na may kapulutan ng inspirasyon ang kanyang kwento. Sa lahat po ng manonood ng Police at Your Service, inibitahan ko po kayong manood. Bukas na po ang Festival Costume Competition namin sa Fisher Mall, August 31. At ang grand finals po namin ay sa Makati University Grand Theater, September 7 po uli. At inibitahan ko po kayo na visit ang www.mistersofthephilippines.com para ma-vote nyo po ang favorite contestant nyo po. You can vote online and you can vote text. Lubos po ako nagpapasalamat sa Philippine National Police, sa aming buting Chief PNP, kay Police Director General Alan Lamadrid Purisima, sir, sa aming Director, kay Sir Lacso, sir, sa Special Operations Unit sa Philippine National Police, kay P1 Cesar Canieva, kay Makoy Manlapas, kay Raymond Isaac, kay Pani Serrano, Regine Tolentino, at sa Urban Smile. Sa iyong tinatahak sa pageant world, PO2 Mariano Flormata Jr., good luck at naway manalo ka sa gaganaping kompetisyon nang maipresenta mo ang bansa sa international competition. Ako po si PO2 Mariano Flormata Jr., Police at Your Service.